mabiyayang hapon sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid. Muli pong dumating ang oras upang ating pong talakayin ang kasaysayan ng ating Diyos, na kung paano po nung unang ating pong pagpapahayag ay tinalakay natin kung paano po nagsimula ang kasaysayan ng Santong Kasulatan, lalo tigit ang kasaysayan po ng Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay. Na ito po yung tinalakay natin noong nakaraang araw, at ang kasunod po ay ngayon, at muli po natin iugnay ang ating pong pagpapahayag sa mga aklat na ating pong babasahin o sa mga talata na ating pong tatalakayin upang mapag-unawa po natin ang tunay na kasaysayan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang napakahalaga, mga minamahal na kapatid, ang makilala ang Diyos na totoo. Kung kaya mulit-muli sinasabi ko sa inyo na ang aking pong sinasabi ay hindi po nagmula sa akin. Mula po ito sa akin, narinig, mga nakita at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala. At ito rin po ang nakasabi dito sa sinabi ng ating si Apostol Pablo na ito po hindi karunungan mula sa tao, kundi ito'y karunungan mula sa Diyos. At ito po ang unang babasahin po ng ating mga kapatid na tagapagbasa ng Santong Kasulatan, sapagkat dito po natin iugnay kung paano natin maunawaan ang isang Diyos na hindi kilala. Sapagkat yung napakahalaga kapatid, ang makilala natin ang tunay na Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, at siya po ang ating pag-asa, at siya po ang ating tagapagligtas, o siyang magliligtas sa atin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito po yung mababasa natin sa ikalawang Korinto, o unang Korinto, kabanata po ay 2, talataan po ng 6 at 7. Naganito po mababasa. Mula sa tinig ng Diyos buhat sa tala, ang sasabihin ko hindi nagmumula sa akin. Mula ng narinig na kita at babasahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Kagaya nga po ng babasahin po natin ito po sa pangaraw ng Korinto, kabanata ng 2, talatang 6 hanggang sa 7. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito ay nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinilaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Salamat kapatid. Maliwanag po sa binasa ng ating kapatid, ang karunungan na hindi nagmula sa tao, kundi ito'y karunungan ng Diyos. Mula nang itatag ang sanglibutan, na ito po ay hindi hiwaga, o hindi ito karunungan mula sa tao, na ito yung hiwaga po ng Diyos. Ito yung atin pong tatalakayin, mga minamahal na kapatid. Sapagkat ang napakahalaga, katulad ng sinabi ko po sa inyo, ay ang makilala isang Diyos na totoo. Kagaya po ng sinabi natin, o yung pinaliwanag natin ng nakaraan, na ito yung sinasabi ng ating si Apostol Pablo sa isang Diyos na hindi kilala. Yan lang yung sinasamba sa hindi pagkakakilalaan niya, ang sa inyo ibinabalita ko, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, 10 na rin ng mga narito. Siya palibas ay Panginoon ng langit at lupa ay hindi tumahan sa mga templong ginawa ng kamay. At atin pong itinasinaysay ng nakaraan, napapayo ko pong sasaysayin ngayon, sapagkat kailangan pong balikan natin upang higit po natin mapag-unawa kung ano ba talaga ang kasaysayan ng Diyos. At kung ano halaga nito mga kapatid sa atin, ay kailangan maunawa natin ang kahalagahan po ito. Bago ko po sa basahin yun, mababasa natin po sa aklat po ng unang Juan, kabanata po ay 2, talataan ng 24-25, ay mababasa po natin ang ganito. Isang mabiyayang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Tulad po ng nabanggit ng ating kapatid, ang aming pong sasabihin ay hindi po magmumula sa amin, kundi ito'y mula po sa aming narinig, nakita at nabasa mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po yung ating mababasa sa unang Juan, sa kabanata 2, sa talatang 24 hanggang 25. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama.
At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sumaliwanag po na kinakailangan manahan sa atin yung buhat sa pasimula na ito po ay ang ating Diyos. Ito yung kailangan nating talakayin, ito yung kailangan nating maunawaan, at ito po yung kailangan na makilala ng bawat nilalang. Sapagkat sabi ko nga sa inyo mga kapatid, dito natin dapat i-focus ang ating kaisipan sapagkat napakahalaga na makilala po natin ang Diyos na totoo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ito nga po, ayon sa ating tinalakay ng nakaraan, kung ating pong babalikan, ang sinasabi sa aklat po ng Juan, Kabanata 1, talataan po ng 1, ay ganito po ang ating mababasa. Ayon po dito sa aklat ng una ng Juan, Kabanata 1, talataan ng 1, ay maliwanag ang nakasulat na ganito. At muli ang sasabihin ko, hindi nagmula sa akin narinig, nakita at basahin, mula rito sa gabayan ng pinig ng Diyos, buhat sa dala. Dito po sa aklat ng Juan 1:1. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Maliwanag po ang binanggit o binasa ng ating kapatid, ang pasimula raw po ng Diyos ay salita. Dahil ang ibig sabihin mga kapatid, ng verbo ay salita. Isusulat ko sa pisara para atin pong mapag-unawa ng mga kapatid. Nang pasimula raw siya ang verbo. Ang pagkasulat po sa Biblia, verbo ganito verbo, hindi niya ginamit ang di as victory as boy, kundi ang ginamit po niya ay verbo as victory. Na ito nga po yung kabuuan na nakalagay sa Biblia. Nang pasimula raw po siya ay verbo. Pagkatapos binanggit ito, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Sa tinalakay po natin na nakaraan, kaya ko lang po minuulit ito sapagkat ililinaw po natin mabuti, na ang ibig sabihin ng verbo mga kapatid ay salita. Ito po ang ibig sabihin ito. Salita. Kaya kung ating pong pag-aaralan, yung verbo na binabanggit sa Juan 1:1, yun po ang Diyos. At pinapatunayan din na ang verbo ay at ang verbo ay sumasa Diyos. So maliwanag kung pag-aaralan natin mabuti, ang salitang sumasa Diyos ay meron siyang pinuntang Diyos. Ngunit pinatutunayan na ang salita ay yun ang Diyos. Kaya ito po yung kailangan maunawa natin mabuti sapagkat dito naglihim ang mga salitang binanggit po sa Santong Kasulatan. Kaya nga po ginamit ang salitang verbo sapagkat yan ang napakahalaga at may huwag ang nakatago na ginamit po niya ang Dias Victory sapagkat dito po naglihim ang Diyos sa salitang di na victory. Sa Roman number mga kapatid, ito po ay number 5. At ito yung kabuuan ng salitang yan siya. Kung kaya dito sa Pilipinas lang ito na ibukod, sa ibang bansa mga kapatid, halo-halo yan, A, B, C, D, F, G, halo-halo yan. Samantala sa bansang Pilipinas, dito binukod pa ang 5 letra na kabuuan ng salitang A, E, I, O, U. So yun ang panghalaga nito. Sapagkat nandito ang lihim at hiwaga ang kasaysayan ng Diyos kung bakit po nagkaroon din ng samahan ng 5 bukales. Ito po ang dahilan. Sa mga naglilibot po sa iba't ibang lugar, meron po tayo matatagpuan ng mga samahan ng mga Diyos na ang kanilang samahan ay pinamagatang 5 bukales. Ito po yun. Sapagkat naglihim ang hiwaga po ng Diyos sa salitang A-I-E-O-O. Na kung titignan natin kapatid, ang 5 salitang ito ay napupulang sa 3. 3 lang yan. Nangyari ng 2 I, 2 O, isa-isa lang ang kunin mo dyan. Kunin natin ang isang O, kunin natin ang isang E, tapos yung A, nag-iisa yung A. Yan po. Lakihan po natin ang bagay para makita mabuti na po. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig, pagmasdan po ninyo sapagkat dito naglihim ang salita po ng Diyos. Irisin ko lang po muna ito. Sabi yan. Kung titignan natin, isang A,
dalawang, basta Tagalog, pagkatapos dalawang E, dalawang O. Kukunin ko yung isang O, tapos yung E, tapos yung A. Kung basahin po natin ngayon ay Oya. Sa mga nakakalam po ng espiritual, ito yung lihim at hiwaga po ng Diyos. Ano po? Ito ang lihim at hiwaga ng Diyos sapagkat ito ang kabuuan ng salitang Oya. O kaya sa espiritual, ito yung sinasabing Otios, Ichiros, at Anatos. Yan ang lihim niya. Kaya kasi sinasabi ng Biblia, nagpasimula siya ay verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo Diyos sapagkat ganito po ang naging kasaysayan ng isinarasin natin nakaraan ng tinig o ang Diyos na tinig. Dahil ang ibig sabihin po ng voice, pwede natin sabihin tinig ito. Sa English kasi voice. Yan po siya, tinig. Na ito po ang naging kasaysayan ng unang panahon ng ating Santong Moses na siya ang kauna-unahang nagsalaysay kung paano po niya natagpuan sa bundok ng Sinai ang isang tinig sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy na nagliliyab. At nung matagpuan nga po ng ating si Moses, ng ating Santong Moses sa bundok ng Sinai ang isang nagliliyab na punong kahoy, ay namutawi doon ang isang tinig na ang sabi ng tinig sa kanya, Moses, Moses, Moses. Tanggalin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang lupang kinatatayan mo ay lupang banal. So natakot si Moses dahil narinig niya mismo doon hanggang sa nagpakilala sa kanya, ako ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Nagpakilala po siya. Ngunit nang tanungin ni Moses, ano ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa akin? Ang sagot nga po ng Diyos sa kanya, ayon po sa aklat po ng Exodo, ako yung ako nga. At pamabasa po natin, babasahin ang ating mga kapatid, kung paano na binabalikan ko lang po ito mamaya tatalakayan natin kung paano nangyari mula sa pamaalam ng Diyos hanggang sa panahon ito. Kailangan maunawaan po natin sapagkat yun po ang dapat maunawaan ng tao dahil diyan nagkaroon po ng tinatawag na pagkanin lang ng ating pananampalataya ng buong sa pantahan ng mga tao. Yung kanilang pagtuklas ay yun ang tumpak. Samantalang binabanggit po ng ating santong kasulatan na mayroon pong isusuko ng mga alin. So basahin po natin mga kapatid, babasahin po natin dito sa aklat po ng Exodo para dito po natin iugnay kung paano po natin palilitawin ng salitang verbo ng pasimula pagkatapos meron siyang pinuntahang Diyos na siya pala ang tunay na Diyos. Dito po sa aklat po ng Exodo, kabanata po 3, talata ng 10 hanggang 14. Ganito po mga kapatid yung ating nabasa po sa aklat po ng Exodo kung paano po utusan itong amang Moses sa bayan po ng Egypto. Mababasa po natin dito po sa aklat po ng Exodo sa kabanata 3 sa talatang 10 hanggang 14. Sabi na po sa 10, halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ng Israel. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang tumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyo na ilabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan, ano ang sasabihin ko sa kanila. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sumaliwanag po sa binasa ng ating kapatid ng Diyos na kausap ni Moses, yun po ay tinig. Yun ang sinasabi niya sa 1:1, nang pasimula siya ay verbo. At pagkatapos sinabi ng Diyos kay Moses, nang tanungin ni Moses ang Diyos, sino ako, sabi ni Moses sa Diyos, doon sa tinig, upang kumaroon kay Paraon at upang ilabas sa ito ang mga anak ni Israel. Ano pong sagot ng Diyos sa kanya? Tunay na ako'y sasayo. Kaya nang banggitin ng tinig o ng Diyos kay Moses, na tunay na ako'y sasayo, ang tinig mismo mga kapatid, ang siyang pumasok kay Santong Moses, kung kaya't si Moses ay nagkaroon po ng kapangyarihan kung paano niya niligtas ang mga Israelitas. Kaya kung liwanag sinabi niya, tunay na ako'y sasayo.
Kung tinanong natin, balikan natin ang Juan 1:1, nang pasimula siya ay verbo, dahil tinig na natakpan ni Moses, at ang verbo ay sumasa Diyos dahil pumasok kay Moses, at ang verbo ay Diyos, sapagkat yung tinig na lumalabas kay Moses, yun po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi tumahan kailanman sa mga gawang kamay ng tao. Dahil ang templo ng Diyos ay tao. Hindi kagaya po ng sinasabantahan ng marami na ang Diyos ay tumatahan sa mga gawa ng kamay. Hindi po ganun ito, mga kapatid. Ito yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tumahan sa templong ginawa ng kamay. Hindi siya tumahan sa mga templo, mga ganito, kapag ginawa ng kamay, hindi po yung tumahan. Yan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito pa yung kapatid sa salita, dito siya naglihim, sapagkat ang mga salitang ginamit po ng ating Panginoon ay punong-puno ito ng hiwaga. Kung kaya po atin pong pagmamasdan, doon po nung kausap ni Moses ang Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanya, tinanong kasi siya tinanong ni Moses ang Diyos, ang tanong ni Moses, pagdating ko sa mga anak ni Israel ay dito, tatanungin nila sa akin, ano ang pangalan ng Diyos na nagsuko sa akin, ano ang sasabihin ko sa kanila, sabi ni Moses sa Diyos. Ano pong sagot ng Diyos kay Moses? At sinabi ng Diyos kay Moses, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinubo ko sa inyo, ni ako nga. So, maliwanag kung halimbawang ako si Moses at kayo ang mga Israelitas. Halimbawang tanungin naman ninyo kung ano ang pangalan ng Diyos na nagsuko sa inyo o sa iyo, ang isasagot ko na lang sa inyo ay dito, kung ako si Moses, sinubo ako sa inyo, ni ako nga. Lumalabas kung atin pong unawain mabuti, wala nang nagsuko kay Moses, sapagkat ang Diyos na nagsuko kay Moses ay nandun mismo kay Moses. Kaya kung ating titinan mga kapatid, ang salitang voice na natagpuan ni Moses, ang salitang ako, kumapasit mo doon, ako yung ako nga. Dalawang ako ang binanggit niya. Ang salitang ako sa English I am. Di ko ba ganyan? Ngayon, baguhin ko po yan. Irisin ko ito, I am pa rin. Alisin ko man ito, am pa rin. Burahin ko yan, ako pa rin. Ang salitang ako sa wikang Banyaga ay nung sinabi niyang ako, yung ako nga, dalawang ako, dito kasi nagmula ang Diyos sa verbo ito. Sabi, nung sinabi niyang ako, yaong, dito nagmula siya sa verbo, ako nga, at ang pumasok kay Moses ay salita o espiritu, yan ang hiwaga ngayon ng salitang Moses o pangalan. Kasi nga, kung babasahin po natin sa Biblia, ang ibig sabihin daw po ng Moses ay sinagip dahil siya mula sa tubig. Pero ang totoo mga kapatid, ang sinag ang siyang gip, yung liwanag ang siyang regalo sa atin hanggang sa panahon ito. Liwanag po ang regalo sa atin sapagkat ito ang tanging huhugas, ito ang tanging maglulunas ng lahat ng agam-agam na gumugulo sa ating mga kaisipan. Matatalakay po natin sa mga susunod na araw kung bakit ganyan kahiwaga ang pangalan ni Moses. At kung ating pong susuriin mabuti, irisin ko pong muli yung aking dinugtong. Ano po? Para makuha natin. Tingnan po natin. Dito na naman naglihim na kaya nagpaikot-ikot dito. Naglihim ulit siya sa salitang A-E-E-O. Maniniwala ba kayo na ito at saka yung isa rin? Tingnan po natin. Kunin natin ito. O ito, gawin natin. Balikan din lang po. Pabalikan lang siya. Pagkatapos, ang kasunod, merong O. Ito, kunin natin. I-check ko na lang kapag ito yung A. Tapos ito yun. Pagkatapos ang I, ito kapatid, siya ito, dinagilid lang. Siya yung C, siya rin yung U. Pagkatapos ang A, ito siya. Tapos itong B, itong A. So kabuuan din po ng salitang A-E-E-O. Walang nababawas dyan. Yan lang umiikot-ikot yan. Kahit napakalaga, ulitin ko po, ito ay hindi aral mula sa tao. Ito ay aral mula sa Diyos. Iba ang paaralan ng tao, iba ang paaralan ng Diyos.
kung titingnan po natin ang Biblia, sabi ng ating Panginoon Kristo, magsusugo siya. Ito po yung mababasa po natin sa aklat po ng Juan, Kabanata po 14, talataan 26, na meron pong mababasang ganito. Kung kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang aral na ito ay hindi mula sa aral ng tao, mula sa aral ng Diyos. Sapagkat dumating na ang panahon na yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, magsusuko ng mga alin siyang magtuturo. Yun ang nagturo po ng lahat ng mga ito. Kaya ganito po ang aral na papanood nyo o narinig nyo. At muli ang sasabihin ko, hindi mula sa aking narinig, nakita at babasahin, mula po sa gabay ng pinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po yung mababasa natin dito po sa Aklat ng Juan, Kabanata 14, talataan 16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Ang mang-aaliw, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So, maliwanag ni isa lang po magtuturo at magpapaalaala ang Espiritu Santo. Matatulakan din natin sa mga sunod na araw. Pinatutunan lamang na mayroong aral na hindi mula sa tao, kundi mula sa isinugo po ng Panginoon na siya pong magtuturo. Kung kaya dito rin po naglihim, nababanggit ng maraming tao o sa santong kasulatan na lang, bakit dumami po ang lingwahe? Ano po? Maniniwala po ba kayo kung paano natin patutunayan na isa lang ang lingwahe ng tao? Samantalang may Chinese, may Japanese, lahat ng Nis, Pilipinis, o Pilipino pong tawag yan, hindi na Pilipinis, ano po? Kung titignan natin, dito rin po nagmula. Ki-Amerikano ka, ki-Negro ka, ki-Ita ka, ki-Pilipino ka, kahit anong uring tao ka, iisa po ang salita. Dito lahat nagmula po. Dahil ang 5 letra nito kapatid ay nauwi lang po sa 3. Ano po? Tingnan niyo mabuti. Katulad na sinulat ko sa inyo kanina, kinuha ko yung isang O, tapos yung isang I, pagkatapos yung A. Tobia. Ito lang din ang binibigkas ng lahat ng bata dahil ito po ay pwedeng tinan po niya, bakit ko ginagawa ko ito? Meron po ba tayong patuto sa Biblia? Meron po mga kapatid. Dahil ang nakalagay dito sa Santong Kasulatan ganito po. Dito sa aklat ng Genesis, nang palayasin po ng Diyos sila Adan sa halaman ng Eden, nang palayasin sila ay merong kerubin na may tabak na umiikot. Yun ang hiwaga na nakalihim po dito sa aklat po ng Genesis, Kabanata 6 o 11 yata yan, no? Basahin natin sa 11 ng Genesis kapatid. Nung palayasin si Adan sa halaman ng Eden, Ganito po kapatid. Ganito kapatid ang mababasa po natin sa aklat po ng Genesis 3:24. Ano pa't tinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden. Ang mga kerubin, ang isang naglilinis na taba na siyang umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. salamat po. Isipin niyo yung mga kerubin na may tabak. Alam po ba niyo ang tabak ng Espiritu? Ang kerubin yung mga Espiritu yan. Ano ang nakalagay sa Hebrew ng tabak ng Espiritu? Di ba salita? Kung salita ang tabak ng Espiritu, pwede palang paikutin. May iniikot na ng tabak. Tinasin ko po ito. Paikutin ko ngayon. Ano pong basa? Uha, uha. Yan ang binibigkas kahit Amerikano, Negro, Hapon, kahit ano ka pa. Paglabas ng bata, uha, uha, uha. Kalinsabay po ng isang paato, unang hahanapin ay ang Ama. Yan sana mga kapatid, ang isang dapat na maunawa ng tao. Dahil ang isang tao, kung hindi niya bibigkasin yan, mawawalan siya ng buhay.
Dahil dyan naglihim ang hiwaga po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga espiritual na nakakaalam, hindi na po mahirap unawain ito. Pero sa hindi espiritual talaga, mahirap unawain ito. Dahil ito hindi aral mula sa tao, aral mula sa Diyos. Inulit ko po mga kapatid, ang aking sinasabi hindi po nagmula sa akin. Mula ito sa akin narinig, nakita at mga babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala. Kung kaya kung pumasok na po sa ating Santong Moses, ang makapangyarihan tinig o Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagawa ni Moses na iligtas ang mga Israelitas. Sapagkat yung Diyos na nanando kay Moses, ang siyang nagligtas po sa mga anak ni Israel. Yun nga yung binabanggit ng ating si Apostol Pablo sa isang Diyos na hindi kilala. Yaw ng aking inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, sabi niya, ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos ng likha ng langit at ng lupa at lahat ng narito. Siya palabas ay Panginoon ng langit at lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay, sapagkat si Moses mismo, mga kapatid, hindi siya ginawa ng kamay, kundi ang gumawa sa ating si Moses ay ang Diyos din, sapagkat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nabuo po ang tao. Ganyan kahiwaga, mga kapatid, kung kaya sinasabi sa mga ulo, nang pasimula siya ay verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Maliwanag na ng marahil na ang verbo kausap ni Moses, yun po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit nang dumating na panahon na ito po mga Israelitas ay nailigtas na niya sa pagkalipin, ay namaalam na po ang Diyos ng panahon ngayon. Ngunit bago siya namaalam, marami pang mga bagay-bagay. At hindi na po natin iisahin yan, dahil kung iisa-isahin pa natin yan, pero kung hindi po mahatapos, natalakay ito sa ilang panahon. Mahabang panahon kung paano po nagkaroon. Isi-shortcut lang po natin ang bagya para po maunawa natin kung paano namaalam ang Diyos mula nung mailigtas na ni Moses ang mga anak ng Israelitas. Kagaya nga po ng binabanggit sa aklat po ng lumang tipan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay namaalam na po sa tao, ngunit hindi po napag-unawa ng mga tao ang pamamaalam ng Diyos na punong-puno kasi ito ng hiwag at lihim na yun po ay kinakailangan maihiyag sa mga huling araw, sapagkat ito yung sinasabi po sa aklat po ng mga taga-Roma. Kabanata po ay 16 talataan po ng 25-26. Dito po mga kapatid, ang ulasa po natin sa aklat po ng Roma sa kabanata 16 sa talatang 25 hanggang 26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, datapwat na hayag na ngayon. At sa pamamagitan ng mga sulatan ng mga propeta, ayon sa pinag-uutos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. So meron pong hiwaga na may hirap ka upang ang tao ay magsitalima sa pananampalataya. Ito po ang hiwaga nga ng Diyos na kung paano na gumamit ng tao, ngunit kung dumating na po ang panahon ng mga Israelita noon ay maihangon na kay Moses o maalis na sa pagkalipin, ay namaalam na po ang Diyos sa pamagitan po ng aklat ng Jeremias, kung paano po namaalam ang Diyos, ay puno rin po ito ng katanungan na hindi po ito halos maipaunawa. Ngunit palibasa po sa pamagitan ng tinig ng Diyos po, buhat sa tala, ito po ay matatalakay na natin sapagkat siya nga po ang nagsabi o siya po ang nagpaunawa ng lahat ng mga bagay. Mula sa tinig ng Diyos po sa tala, na ang sa amin pong sinasabi ay hindi po nagmula sa amin. Mula sa amin narinig, nakita at nabasa, mula sa kapay ng tinig ng Diyos po sa tala. Ganito po na maalam ang Panginoon ng kapanahunan po ng propeta Jeremias. Sa aklat po ng Jeremias, Kabanata 23, talataan po ng 7 at 8, ganito po ang mababasa natin. At muli ang sasabihin ko, hindi nagmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at basahin mula po sa gawain ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito yung mababasa natin sa aklat po ng Jeremias, Kabanata 23, talataan 7 hanggang 8. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na nila sasabihin, buhay ang Panginoon, na nag-ahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto. Sa Pangulo, kundi buhay ang Panginoon, na nag-ahon at pumatnubay sa angkan ng binhi ng Israel
mula sa hilagaan lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at sila magsisitahan sa kanilang sariling lupain. Sumaybayan po sa binasa ng ating kapatid ng sinasabi dito, kaya't narito ang mga araw na hindi na nila sasabihin, buhay ang Panginoon na nag-ahon sa mga anak ng Israel mula sa pagkalipin. Kaya ngunit sa pangwalo, ang sabi niya dito, kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon at kumatnubay sa angkan at binhin Israel. Kung atin pong susuliing mabuti, mga minamahal na kapatid, ang dalawang talatang ito ay hindi sila magkaayon. Dahil dito sa pagpito, ganito ang sinabi niya, kaya't narito ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon na hindi nila sasabihin buhay ang Panginoon na nag-ahon sa mga anak ng Israel mula sa lupain ng mga Egypto. Maliwanag po, hindi na raw sasabihin buhay. Sa number 8, kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon at pumatnubay. Sinasabi sa 7, hindi na raw buhay. Sinasabi sa 8, buhay naman daw. Pero kung atin pong susuliin mabuti mga kapatid, may pagkakaiba. Meron dito sa 7, may Panginoon na nag-ahon sa mga anak ng Israel. Pero dito sa 8, buhay ang Panginoon na nag-ahon at tumatnubay. Dalawang klase po. Iba yung Panginoon nag-ahon, iba yung Panginoon na nag-ahon at tumatnubay. Ang tumatnubay po sa kanila, ito yung tinig. At ang nag-ahon naman ng Panginoon ay si Moses. Ang sinasabing hindi na sabing buhay, si Moses. Pero yung Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kailan ng kapatid ay hindi siya mamamatay. Hindi po. Kaya naman sinasabi niya, hindi na sabihin buhay, sa number 8, buhay naman daw. Sapagkat ang Diyos mismo mga kapatid, yun po ang nanatili magpakailan-kailan pa man. Na ito nga yung sinasabi dito sa aklat din po ng Isaias na magbibigay ang tanda ng Diyos. Dito pa mababasa natin sa aklat po ng Isaias, kabanata po ay 9 o kabanata po ay 7. Talataan po ng 14. Ano po? Ito yung mababasa natin sa Isaias, kabanata ay 7, talataan po ng 14. Ganito po yung ating mababasa dito po sa aklat ng Isaias sa kabanata 7 sa talatang 14. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalagay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ito na po yung binabanggit natin. Kung paano nangyayari kay Amang Moses, dito naman ay may binabanggit, ang Panginoon daw ay magbibigay ng isang tanda. Isang dalaga raw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ito isang palatandaan. Kaya ito yung hinanap ng mga tao ng mga panahon yun. Kaya naniniwala ang mga tao na mayroong isusuko ang Diyos ng panahon ng yan. Marami po ang naghihintay ng pagsuko, nung isusuko ng Diyos na siya rin po ang magliligtas sa mga tao. Ngunit bago po dumating ang mga ganyang pangyayari, mayroon pa pong binabanggit dito sa aklat po ng mga Malakyas na ganito po naman ang ating mababasa. Dito sa aklat ng Malakyas, ganito niya sinabi dito sa Malakyas, kabanata po ay 4, talataan ng 5, ay may binabanggit pa ang Panginoon dito sa aklat na ito. So ganito po yung mababasa natin dito po sa aklat ng Malakyas, kabanata ng 4, talataang 5. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Sa pang-anim, at kanyang papagbaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Sumaliwanag kanina po yung sinabi niya sa Isaias, magbibigay ng isang tanda. Dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki. Ang itatawag ko na pangalan sa kanya ay Emmanuel. Dito naman, binabanggit din ito, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at karawan ng Panginoon. So bago dumating yung sinasabi na isang lalaki, mayroon munang isang isusugo na ito si Elias. Na siya raw ang kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa, sabi ng Panginoon. Kaya kung titignan po natin ay hindi mahirap sundan.
dahil nagbibigay ang Diyos ng palatandaan. Na kung paano nung unang panahon, kapatid, ay isang mayroong Moses na nagligtas sa mga anak ni Israel sa pagkalipin, dito sa susunod na kapanahonan ay meron din po palang isusugo ang Panginoon na siyang maghahanda ng daan, na ito po ay si Elias. Ngunit ito si Elias, ang sinasabi dito, bago dumating ang dakila at karoon ng Panginoon, ito muna darating. Yung Panginoon na isisilang, na sinasabi doon, ipangarap ng isang babae, ito po yung patututuhanan ni Elias. Na ito po ay mababasa rin po natin dito sa aklat din po ng Malakias, Kabanata 3, talata ng 1, na ganito po ang nakasulat. Ganito po yung mababasa natin sa aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatang 1. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, maliwanag po, narito, sabi ng Panginoon, sinusugo ko ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, sabi niya, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag po dito, ang sinasabing sugo ng tipan ay si Elias na propeta, na siyang maghahanda ng daan. Ngunit yung Panginoon na bigla na hinahanap ng tao, biglang paroroon sa kanyang templo. Kaya may hiwaga po nakabalot dito, kapatid, na ito rin yung sinasabi po sa aklat ng mga awit, na ganito po yung ating mababasa sa aklat ng awit, Kabanata po yung 24, talataan po ng mga awit 24, talataan po ng 7 at 8, hanggang dito sa 10, ganito po yung mababasa natin. Ganito po yung mabasa po natin sa aklat po ng awit sa kabanatang 24 sa talatang 7 hanggang 10. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pinto ang bayan, at kayong mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabata. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pinto ang bayan, oo, magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. So maliwanag po, kung paano sinasabi sa Isaias, bago dumating daw ang dakila at kakilabot na kare ng Panginoon, ay susugo muna si Elias na propeta. At pagka isugo si Elias na propeta, doon darating naman ang Panginoon ng mahukbo na makapangyarihan. Na walang diliti po ang Panginoon na binabanggit, yun po yung nagsimula sa salita o tinig. Nagbabalikan natin mamaya kung ano ang pangalan ginamit niya. Sapagkat dito sa lumang tipan, kung ating pong titingnan, kung paano dumating ang ating Panginoon Kristo, ang kasaysayan ng ating Panginoon Kristo, ang hiwaga muna nito sana ang ating pong makabawaan. Para sa ganun po, sundan natin kung paano pong nangyari sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi po ito napag-unawa ng mga tao. Na binabanggit niya dito, itaas ninyo ang inyong mga ulo kayong mga pintuang bayan, at kayong mga taas, kayong walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Wala pong ibang Diyos yan, kundi yung pong makapangyarihang Diyos. Na ito yung binabanggit ni Moses dito po sa aklat po ng Exodo, kabanata po ay 6, talataan po ng 2 at 3, na ganito na po yung atin pong mababasa. Ganito mga kapatid ang nasusulat po sa aklat po ng Exodo sa kabanata 6 sa talatang 2 hanggang 3. At ang Diyos ay nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah noon, ay hindi ako napakilala sa kanila. Sinabi niya, ang Panginoon daw ay nagsalita kay Moses at nagsabi, ako'y si Jehovah. Yan po yung pangalan niya dyan sa Biblia. Sa ibang aklat na Biblia, ang nakalagay Yahweh. Ako,
Iba-iba yan. Pero patayin muna dito. Ang pangalan daw po niya, at ako'y nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Maliwanag, Jehovah yung pangalan ginamit niya dyan. Pagkatapos sinabi niya, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit, sa pamagitan ng aking pangalan Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Ang tanong, ano ang pangalan niya na hindi Jehovah? Dahil sa pangalan ito lang siya nagpakilala. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalan Jehovah, noon ay hindi ako napakilala. Ano ang hindi niya pinakilala? Lumaliwanag po, balikan na natin naman ngayon. Balikan naman tayo sa AEO. Dito rin po nanggaling yung pangalan niya. Bababa ko ito. Bababa ko yung I. Ibababa ko yung O. Pagkatapos, yung gawin kong D. Pagkatapos, ang natitira pa ay A. Kung atin pong babasahin ngayon, Jehovah. Delivered mo na. Ito pala yung hindi niya pinakilala. Ngunit sa magitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala. Sasabihin ng iba, bakit ginawa mong B ang letter yun? Subukan ko pong gumawa ng isang B. Dagdagan ko pa ng isang B. Pag binasa W, dapat double B. Pwede rin palang maging U ang D. So ganyan po mga kapatid, yan ang isang hiwalat lihim na hindi po niya sa mga tao. Kung kaya sa pamagitan po ng gabay ng tinig ng Diyos pasatala ay naipapaliwanag na po ang lahat ng ito. Na ito hindi nga, inulit ko po yung sinabi kong nakaraan, ano bang paaralan, samang paaralan, hindi po matatagpuan ang aral nito. Dahil ito yung aral mula sa Diyos at hindi aral mula sa tao. Kailanman kapatid, hindi pwedeng ituro ng tao yan. Dahil tanging Diyos lang ang makapagturo yan. Dahil po ito malalaman ng tao, wala nang magiging saysay. Yung susugo ng Panginoon na siya magtuturo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. So dito pa lang kapatid, mapag-uunawa na natin na ito hindi aral mula sa tao. Kami man, ako man mismo, kung wala po ang tinig ng Diyos po sa tala na siyang nagturo, hindi ko po naunawaan ang nakasulat dito. Ngunit pasalamat po tayo, lalong-lalo tayo mga Pilipino, sapagkat pinili ng Diyos ang bansang Pilipinas na dito po ihayag ang buong katotohanan upang ang bansang Pilipinas ay mamulat sa buong katotohanan. Bagay na tayo po inaalipin ng mga maling paniniwala. Halos ang itinuro sa atin, hindi po aral mula sa Diyos, kundi aral mula sa tao. Nag-aral sa paaralan, itinuro sa kapwa-tao. Samantalang sinasabi ng Panginoon, ako'y dadalangin sa Ama at ibibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Datapot ang mga aliw, sabi niya, ay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Meron lang isang tagapagturo mga kapatid, ang walang diliniba, yun ang Espiritu Santo. Ang malaking tanong, nasaan ang Espiritu Santo? Nasaan yung sinugo? Nasaan ang palatandaan nito? Kailan dumating ito? Saan lugar dumating ito? Yan po isasagutin natin isa-isa upang sa kanon magkaroon tayo ng isang paniniwala at isang pananampalataya na yun po ang hangarin po ng Diyos. Kung titignan po natin ang aklat ng Biblia, dito na nagmula ang hindi pagkakaunawaan ng tao. Kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang talakay sa magitan po ng Pagkakita. Pero ang nais po ng Diyos, sabi ko nga, pasalamat po tayo mga Pilipino. Dahil dito sa bansang Pilipinas na inapi ng mahabang panahon, hanggang ngayon, mababasa niyo sa International Merriam Dictionary, ang kalugan ng Pilipina may kababa, yaya, katulong, sapagkat ganun po nila inalipin noon ang mga Israelitas. Ano sabi po ng Biblia? Pinili ng Diyos sa mga bagay na maliliit. Pinili ng Diyos sa mga bagay na walang halaga. Yung mga hinamag ang pinili ng Diyos. Bakit ito mga walang halaga? Upang pawalang halaga na ang mga bagay na mahalaga. Pasalamat po natin sa pinuhan natin. Kaya nga pinili-pinino. Yan ang tunay na Pilipino. Maliban kung hindi pa na Pino, hindi pa siya tunay na Pilipino. Kaya nga, patuloy po natin kapatid,
kung paano inilihim po sa mahabang panahon. Yan ang sinasabi nga, ulitin ko po, sa hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Dapat po nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay pinakikilala sa ngalan ng bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Panahon na po mga kapatid, panahon na mga Pilipino ng bansang Pilipinas na makilalang tunay nga po itong perlas ng silangan. Maraming sasabi ng bansa natin, ito pong silangan. Isipin niyo mabuti mga kapatid, ang mundo natin ay bilog. Paano na sigurado ng Pilipinas sa silangan? Pero pwede nating patunayan ng bansang Pilipinas, ito po ang silangan. Hindi lang basta silangan, kundi bagos perlas ng silangan. Kaya inaawit natin, bayan magiliw, perlas ng silangan. Pero iwan ko kung sino ang pagpaunawa niya. Minsan nagtanong po ako sa general na siya ngayon, pero dati colonel pa lang siya. Tinanong ko siya patungkol dyan, kahit isa wala siyang nasagot sa tanong ko. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo ulitin ko po, panahon na upang maunawaan ng buong mundo, lalo-lalo na tayo mga Pilipino. Kasi sa bansang Pilipinas pala, lumitaw ang magpapaunawa ng lahat ng mga bagay na ito. Lahat na ito halos madidilim sa isip ng tao. Kahit kung dito mag-umpisa ang liwanag, para may punawa ito, tunay na silangan ang bansang Pilipinas. So pagpatuloy po natin kapatid, para maunawaan natin kung paano nangyari sa Diyos. Ang Diyos na hindi kilala tingin ni Moses, pumasok kay Moses, kung kaya nakagawa siya, ipinakita niya sa pamagitan ni Moses ang lahat ng pagligtas niya sa mga Israelitas. Hanggang sa panahon na maalam siya at nagsabi nga siya sa binasa ng ating mga kapatid kanina, magsusuko ng isang propeta na walang dinig iba sa Elias, na siya po ang maghahanda ng ng Panginoon. At yung Panginoon na hinahanap ng mga tao ay biglang paruroon sa kanyang mga templo. Kung babanggitin at babalikan po natin, ang binasa ng ating mga kapatid sa aklat po ng mga awit, ay ganito po yung ating pong babasahin. Ano po? Ako na lang pong babasa, sabi kasi dito sa binasa ng ating mga kapatid kanina, sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 4, tarataan po ng 7 at saka 8 hanggang 10. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. At kayong mga taas, kayong walang hanggang pintuan. Sino po magtataas ng kanilang ulo? Yung mga pintuang bayan. Sino po bang mga pintuang bayan? Lahat po ng may door. Ano? Ibig sabihin, lahat ng nasa tungkulin matataas sa bayan, yan po ay ang mga pintuang bayan. Minsan nagbibiro ako, basta may door, gobernador, senador, parang ganyan po. Pero ang totoo, ang tinutukoy ko nito, lahat ng mga pintuang bayan, lahat ng nanunungkol sa bayan. Bakit po pinapataas ang kanilang mga ulo? Sapagkat ang kahari daw po ng kalwalhatian ay papasok. Kung titingnan natin mga minamahal na kapatid ang salitang papasok, mababasa na natin ito, yung footnote niya, sa 1 Corinto 2:8 na ganito po yung ating mababasa. At muli ang sasabihin ko hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at basahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po yung mababasa natin sa 1 Corinto kabanata ng 2 talataang 8, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Pero mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti. Sinabi sa binasa ng ating mga kapatid, na hindi napagkilala ng sino lang pinuno sa sanglibutang ito. Sapagkat, kung nakilala sana nila, ay hindi pinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kanina po tinatalakay ko na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi tumahan sa mga templong ginawa ng kamay. Kung titignan mo sa setas na ito yung tinutukoy, Panginoon, ipinako sa cross, tumahan sa templong ginawa ng kamay. Pero ang sinasabi ito, kung napag-unawa lang sana, ay hindi pinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Bakit? Yun po yung sinasabi ko. Na kung nakilala sana nila yung Diyos na makapangyarihan, hindi sila maniniwala na yung naipako sa cross, yun ang Diyos na makapangyarihan. Sapagkat yun ang Diyos ng tao na nakilala, walang piniti ng ating Panginoon Kristo. Pero yung binabanggit na Diyos, yun yung nasa Panginoon sa Kristo na hindi po nakilala ng mga tao. Hindi sana sila naniwala na ang Diyos ay naipako sa cross. Dahil ang ating Panginoon Kristo man mga kapatid, kung ating pag-aaralan, anong sinasabi ni Jesus?
Kaya gulong-gulo ang lahat ng tumatalakay dito. Ang nakilala ang ating Panginoon Kristo na siya ang Diyos na makapangyarihan. Ang totoo po hindi. Dahil nung tanongin ng mga alagad, anong sinasabi niya sa Juan? Ipakita mo sa Ama ang sukat na ito sa amin. Hanggang sa bandang huli, sabi niya, ang salitang aking sinasalita sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Sa makatwid, hindi sa Yesu Kristo, yung tumahan sa kanya, katulad po nang nangyari kay Moses, yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi nila nakilala, sapagkat kung nakilala nila, hindi sila naniwala na nipako sa cross. Bakit po nangyari yun? Dahil sa hindi na ipunawa. Dahil sa mga tao ay hindi pa hinahanap na hintay yung tagapagturo na hindi sinabi ng Diyos. Kaya nagkaroon po ng kanyang-kanyang paniniwala. Hidwa ang paniniwala, hidwa ang pananampalataya. Kagaya lang po ng binigkas ng ating Panginoon Kristo. Ako at ang Ama ay isa. Ang dami na ito. Maliwanag siya at saka ang Ama ay isa. Pero kung titingnan po natin, yung ako at yung Ama ay isa. Yan ang sinasabi ni Moses, nakausap niya. Ako nga, yun ang Ama. Ang naging katawan si Moses. Nung sinabi ni Jesus, ang salitang aking sinasalita sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Kahit nangyari, nang pasimula sa ito ko, pumasok muli sa ating Panginoon Kristo. Meron po ba tayong mababasa? Maliwanag po sa aklat ng punang mga gawa o ng gawa. Maliwanag po yun. Aklat ng gawa, kabanata po is 10, talataan po ng 38. Pakibasa. At muli ang sasabihin ko, hindi nagmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at basahin mula po sa babae ng silid ng Diyos, buhat sa tala. Ganito yung mababasa natin sa aklat po ng gawa, kabanata 10, talataang 38. Sa mga tuwing bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sumaliwanag po, mga kapatid. Ulitin ko, sa makapitbagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng pinahirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Kaya nung pumasok na po, anong sabi ni Jesus? Mababasa natin sa aklat ng Mateo, kabanata po 18, talataan ng 28. Anong sabi niya? Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Yung po bang salitang naibigay kanya talaga? Di ba tinanggap lang niya? Diyan po nalinlang ang mga tao. Kung kahit dumating na po ang panahon, mga minamahal na kapatid, upang malaman ng buong mundo ang katotohanan, upang malaman ng buong mundo na ang tunay na pagkilala sa Diyos, sapagkat dito po nagkasala dahil ang tao mismo mas dinadakila ang nilalang kaysa sa lumalang. Diyan po nagtatampo ang Panginoon sa atin dahil kung sino pa yung ginamit niya, yun ang kinilala, ngunit yung gumamit, hindi na po nakilala. Maliwanag po, mga kapatid. Ito ay hindi nagmula sa akin. Mula po ito sa akin narinig, nakita at nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Meron pa akong babalikan na binanggit po ng ating Panginoon Kristo. Tingnan po natin ang sinasabi niya dito sa aklat po ng unang Juan ng Juan, kabanata po ay 8. Talataan po ng aklat po ng Juan. Hanapin ko lang po sandali po. Na ito po yung binabanggit niya na bagong inyong amang Abraham, sabi niya. So, 8:51 hanggang 58. Ito na lang babasa po. Sabi niya dito kasi, aklat ng Juan, kabanata 18, 8 talaata ng 57. 57 ito siya. 58. Sabi niya, umpisa natin sa 55 hanggang sa 55. At hindi niyo siya nakapagkilala, sabi ni Jesus. Ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala,
ay ako'y matutulad sa inyo ng mga sinungaling, sabi niya sa mga eskriba, sa mga pariseo. Datapat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang mga salita. Pagkatapos sinabi ni Jesus, nagalak ang inyong amang Abraham na nakita ang aking mga araw at nakita niya at natuwa. Sabi ni Jesus. No? Anong sagot ng mga eskriba? At ang mga Hudyo, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Ano sabi ng sagot ni Jesus? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung ako nga na yun ang Diyos na bago ipinanganak si Abraham, andyan yan. Hindi yung Jesus na katawan. Diyan po nagkaroon ng pagkalito. Nang binanggit niyang ako, inisip ng tao, siya nga. Pero ang totoo, yung nasa kanya ako, na kung atin pong Inglesin yan, sa salitang banyaga nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, ang salitang I. Nakalagay kasi sa lihim na karunungan mga kapatid. I. Ito siya, I. Pero makikita mo na doon, mata. Pag tinignan mo sa Apocalypse, aba. Sa Ilocano, Biblia, aba, iisa ang ibig sabihin. Siya po yung Panginoon. Subukan po yung research yung sinasabi ko. Mababasa niyo sa lihim na karunungan, mata. Mababasa niyo sa Biblia, ako, siya yun. Pagkatapos sa Apocalypse, aba nang nakalagay. Nakaraan ang unang pagkaba, sabi niya. Narito, parang ikalawa at ikatlong pagkaba. Pagkatapos sa niyo, nakaraan ang una at ikalawang pagkaba. Narito, magmamagaling po pa rito ng ikatlong pagkaba. Di Ilocano, narabas ito yung muna kang ikatlong nga ay. At ito yung isang nga ay, dagka na sumay. So, tatlo po. Ibig sabihin, isa lang po yan. Walang iba kundi ang Panginoon sapagkat sa iyong nagmula sa isang mata. Yan po ang nasa dala ng Amerika. Mamaya, patatakalakay po natin sa mga susunod na pagtalakay natin, bakit ang Pilipinas na dito na ibuhos ang lahat po ng gawain ng Diyos. Dito na po sa ating bansa. Kung kahit sinasabi ng marami na ang bansang Pilipinas na po, ito ang pinakamayaman sa buong mundo. Totoo po yan, matutupad yan. Sapagkat nandito ang tunay na may-ari ng kaharian po ng Diyos. So, pasamantala po natin, puputulin natin pong pagpapahayag at sa mga susunod po na pagpapahayag natin, matatalakay na po natin. So, maliwanag ng tinalakay na po natin mula kay Moses, tinig na takbuhan niya at pagkatapos nung nagdumating ang panahon, meron namang huna na magsusugo ang Panginoon na ito nga po bago dumating yung dakila at kakilakilabot na karawan ng Diyos, magsusugo ng Elias na propeta. Hindi pa rin natin talakay kung nasaan si Elias, kung dumating na ba. Sa susunod po itatalakay natin at kung sino yung pinapakilala ni Elias, kung dumating nga ba sa o hindi, matatalakay po yan. Kahit maunahan natin na ang Diyos na pinagtatalunan ng marami ay isa po lamang. Parang ganito lang po para maunahan niyo. Ang Amerikano hindi pwede sabihin sa kanya na ang pako ay pako, pasak o lansa. Dahil ang tawag ng Amerikano, nail. Ang tawag naman ni Ilocano, lansa. Hindi pwede sabihin ng Tagalog lansa. Dahil alam ni Tagalog na lansa, tumatakbo sa dagat. Hindi mo yung pwede sabihin na pako. Samantala kay Pangasinan ang tawag niya is basak. Iba-iba po ang tawag upang hindi na po magkaroon ng pagtatalo-talo. Sa huli, ipakita mo na. Hindi na sila kikibo. Ganon din po ang kalinturan dito. Yung Diyos na hinahanap ng marami, makikita na po, maunawaan ng tao ang lahat ng mga ito. Dahil panahon na mga kapatid, dahil siya po ang, kung alam po ninyo, hiwagan ng ating bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, may palasyo tayo walang hari. Dahil ang hari ng mga hari, ang siyang dilitaw dito sa dulong silangan sa bansang Pilipinas. Samantala po, mga minamahal na kapatid, pagpatuloy natin ating pong pagpapahayag. Sa susunod natin pong pagpapahayag, matatalakay na po natin isa-isa. Sa inyo po lahat, maraming salamat po at mabiyayang oras sa ating po lahat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking sasabihin hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at mga babasahin, mula rin po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat at alak. Napakahalaga kapatid, yung pong narinig natin ngayon ng mga mensahe o aral na ito'y hindi po ganang gawa ng tao. At hindi rin po ito pahayag ng tao, kundi pahayag po ito mula sa tinig ng Diyos, buhat sa tala.
Kaya po sa inyo pong panonood at pakikinig sa programang ito, subaybayan ninyo at dito ninyo matutunghayan sa huli kung nasaan ang Diyos na ating hinihintay mula pa ng una at ngayon ay mahahayag na po. So hanggang doon lang ulit kapatid, magyayang tanghali sa iyo.